Kung marami kayong mais sa bahay nyo guys, ay tuturuan ko kayo ng isang napakasarap na Indian dish na pwedeng-pwede nyo rin gawin sa mga bahay nyo. Dahil nga kapanahunan na ng mais dito guys, kaya naman naisipan ni mother-in-law at father-in-law na bumili nga ng napakaraming mais pagkatapos magluto nitong tinatawag nilang makain ni chef. Pagkatapos nga naming i-grate itong mga mais, nagumpisa na nga kaming lutuin ito. Sa mainit nga na mantika, ay naglagay lang si mother-in-law ng black mustard, cumin seeds at oil. Para nga mas maging malasa ito, ay naglagay din siya ng curry leaves, ginger at chili. Pagkatapos mo nga malagay ang mga ingredients na yon, ay halu-haluin mo lang ito at pagkatapos ay lagyan mo na nitong tinatawag nilang Kung hindi nga kayo familiar dito, ito nga ay mas kilala sa katawagang asafetida. Pagkatapos nga noon, ay lagyan mo lang siya ng turmeric powder, chili powder, at pag malagay mo na ang lahat ng mga masala or spices, ay tsaka mo na ilagay yung grated corn mo. Dahil nga 5 katao nga lang kaming kakain dito, ay naglagay lang si mother-in-law ng 2 kilo ng grated corn. Dito nga sa India, ay napakamura lang ng mais. Nakapanahon na kasi ito, kaya naman ay bagsak presyo talaga. Pagkatapos mo nga malagay ang lahat ng grated corn, ay tsaka mo nga ito lagyan ng coriander powder. At dahil nga mahilig si mother-in-law sa pagkain ng maanghang na pagkain, kaya naman ay nagdagdag siya ng napakaraming chili powder. Meron nga din kaming stock ng Kitchen King masala dito. Pero kung hindi nga nyo ito mahanap sa Pilipinas, ay pwede rin naman kahit hindi nyo na ito ilagay. At syempre naman, hindi dapat natin kakalimutan na maglagay nitong asin. Konti na nga lang muna yung ilalagay nyo guys. Pagkatapos ay i-adjust nyo na lang yung lasa maya-maya. Halu-haluin nyo nga lang yung mga ingredients dyan. And kung feeling nyo medyo malapot, ay lagyan nyo ng kaunting tubig. Pero kung okay naman para sa inyo yung mixture, pwede naman kahit hindi nyo nalagyan. At dahil nalagay nyo na nga ang lahat ng ingredients, kailangan nyo na lang hintayin hanggang maluto ito at umakyat yung oil na nilagay Pagkatapos nga maluto ng ulam, gagawa naman tayo nitong tinatawag nilang bakri. Ito nga ay medyo kakaiba sa rotli na ginagawa namin araw-araw dahil ito nga ay nilalagyan nila ng mantika kapag niluluto. Ang una nga kailangan mong gawin ay gumawa ka ng bilog at lutuin yung magkabilang side. Kapag nakita mo na nga na medyo mamula-mula na ito, ay ikut-ikutin mo lang. Pagkatapos ay lagyan mo siya nitong mantika sa taas. Pagkatapos mo nga itong lagyan ng mantika sa taas, i-flip mo nga lang ito ulit. Pagkatapos ay lutuin mo yung nilagyan mo ng mantika. Kung napapansin nyo nga guys, meron silang ginagamit na wooden item. Ginagamit nga nila ito para nga maalis ang lahat ng hangin sa loob ng bakri. Pagkatapos na maluto yung kabilang side, ay ikut-ikutin mo lang ito at gawin mo lang ng same process na ginawa mo sa kabila. Huwag mo sanang kalimutan mag-follow kung gusto mo ng ganitong mga cooking videos.